Meron daw kumakanta rito ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Huwag niyo akong siraan. Kung gusto niyo akong mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Hindi na napigilan ng ating butihing senador na si Robin Padilla ang kanyang hinanaing na ilabas sa kanilang muling pagpupulong nitong September 15, 2025 sa loob ng Senado. At ano ang mga aral na dapat nating matutunan at makuha sa pangyayaring ito. Kaya kung gusto niyo malaman ay tara at sama-sama nating alamin. Muhammad Kana Islamic Contents. September 15, 2025 muling nagpulong-pulong ang ating mga butihing senador na kung saan sinamantala ito ng ating butihing senador na si Senator Robin Padilla para ilabas ang kanyang hinanaing at patungkol pa rin ito sa kanyang naging viral issue na paninira sa kanya o ginawang fake news na kung saan siya daw di umano ay nang bastos habang inaawit ang pambansang awit sa loob ng Senado. Sa unang pagbubuod ng ating butihing senador patungkol sa kanyang hinanaing ay makikita natin at mapapansin natin na siya ay kalmado pa rin dito kahit na pakiramdam niya ay parang binabaliwala siya ng kanyang mga kasamahan, especially ang Sergeant at Arms ng Senado at pati ang mga journalist ng Senado. Dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas sa isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ano po yung middle finger po? Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Dahil dito, napatanong tuloy ang ating butihing senador na si Senator Robin Padilla kung may pinipili o kinikilingan lang ba ang dapat protektahan sa loob ng Senado. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. Ito ay walang pag-aalinlangang sinabi ng ating butihing senador na kung sinisiraan lamang siya para magbitaw o mawala sa kanyang posisyon, ay handa siyang bumitaw sa kanyang posisyon kung alang-alang lang ito sa politika. Ngunit kung pagdating ito sa usapin sa kanyang relihiyon, ay ipaglalaban niya ito sa kahit na sino man. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, kung ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Kahit dahil dito, ang kasalukuyang bagong Pangulo ng Senate of the Philippines na si Tito Sotto ay siya na ang humingi ng dispensa sa pagkukulang ng mga kawani ng Senate of the Philippines patungkol sa ginawang issue kay Robin Padilla na kung saan hindi man lamang nila pinabulaanan ang binatong issue at paninira kay Senator Robin Padilla. Ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Patawarin nyo na silang ng mga nagkamali. At medyo natanga ang pananaw. At para mas mapagtibay ang pagpapawalang bisa sa isyong ibinato o paninira kay Senator Robin Padilla ay iminungkahi ng ating butihing senador sa Senate of the Philippines o sa kasalukuyang presidente ng Senate of the Philippines na si Tito Sotto na kung saan formal itong magbigay ng pahayag, especially ang Senate of the Philippines, patungkol sa pagpapawalang bisa o hindi katotohanan ng issue na ibinatong paninira kay Senator Robin Padilla na siya namang tinugon ng kasalukuyang presidente ng Senate of the Philippines. Mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag
ang Senado patungkol po dito. Kasi Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo. sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang humingi ng tawad sa inyo. Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo, bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. So bago tayo dumako sa aral na maaari nating mapulot sa pangyayaring ito ay baka hindi ka pa nakapag-like o nakapag-follow sa ating FB page ay mag-follow ka na at mag-like sapagkat para hindi mo ma-miss out ang mga ganitong klase ng reaction videos natin na naglalaman hindi lamang basta video kundi aral sa ating pamumuhay na siyang maaring makapagbabago sa ating pananaw sa ating pamumuhay. At i-share mo na rin to huwag mong kakaligtaan. Syukran! Unang aral na maaari nating mapulot sa pangyaring ito ay mapapansin natin na sa unang pagbubuod o paglalahad ni Senator Robin Padilla ng kanyang hinanaing patungkol sa paninirang puri sa kanya ay mababatid natin na siya ay kalmado at parang hindi niya iniinda ang mga paninirang puri sa kanya sa kabila ng lahat ng paninira sa kanya ay parang wala lang sa kanya. At ito ay nasaksihan din natin sa unang video niya na kung saan nag-live siya sa kanyang Facebook page na sa kabila ng paninirang puri sa kanya ay hindi siya naapektuhan. Hindi ba't minsan nangyayari din ito sa mismong buhay natin? May mga tao sa paligid natin na walang ibang ginawa kundi tayo ay bantayan sa bawat galaw natin. At once na nakasilip siya ng kaunting pagkakamali lang, kukunin niya itong oportunidad para ikaw o tayo ay husgahan at siraan sa iba. Oo, normal na magkaroon ng hinanakit sa ating damdamin sa ating mga puso, especially kapag ang nanirang puri sa atin, nang libak sa atin, at nang husga sa atin ay kabilang pa mismo sa mga tinuturing nating kaibigan na katulad ni Senator Robin Padilla. Pero ang hindi normal ay ang gumantikang siraan ang mga taong sumisira sa iyo. Dahil once na gumanti ka, hindi na malalaman kung sino sa inyong dalawa ang nasa katotohanan. In short, wala kayong pinagkaiba. At ang pinakamainam na gawin kapag ganito ang sitwasyon, kapag nalaman mong sinisiraan ka ng ibang tao, ay pinakamainam magpakatatag ka sa iyong pagtitimpi, sa iyong pagsasabar at ibigay mo ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung may plano man sila sa iyong masama, lagi mong tandaan na wallahu khairul makirin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamainam na tagapagplano para sa kanila. Pangalawang dapat nating matutunan sa pangyayaring ito na kapag ang prinsipyo at pananampalataya na natin ang inapak-apakan ay huwag natin itong hayaan bagkus ito ay ating ipaglaban. Katulad na lamang ng ginawa ng ating butihing senador na kung saan noong paninira lamang sa kanya ay hindi na iniinda. Ngunit nang madawit na ang kanyang relihiyon ay tila bagang nag-iba ang kapaligiran at ang kalikasan ng ating butihing senador at ito ay nanindigan. Ito ay nagpapahiwatig sa bawat isa sa atin na si Senator Robin Padilla ay proud na proud sa kanyang pagiging Muslim na kung saan kabilang ito sa mga taong pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino ba ang higit na mabuti sa pananalita kaysa sa isang nagaanyaya tungo sa landas ng Allah at gumagawa ng mga gawaing matuwid at nagsasabing katotohanan, ako ay kabilang sa mga Muslim. Kaya maging proud ka na ikaw ay isang Muslim at huwag mong ikahiya kung ano ka at kung sino ka sa ibang tao, katulad na lamang ng ginawa ng ating butihing senador na kanyang ipinangalandakan ang Tauhid at ang Islam sa loob ng Senado. At bilang panghuli ng video natin na ito, lagi nating tandaan na hindi ang ating posisyon at ang buhay na marangal ang ating dangal. Bagkus ang ating dangal, ang tunay nating dangal ay siyang pagpapahalaga natin at pagmamahal natin sa may kapal. Hanggang dito na lang. Nawa ay may natutunan tayo sa video na ito. Syukran. Wassalamualaikum. Ng Islam sangkatauhan, Islam ay kapal